dumating rin ako noon na ang hirap na ng buhay is wala ka pang ginagawa. Pinakamahirap yung wala kang gagawin. Kesa maghihirap ka pero may ginagawa ka, iba pa rin yung pakiramdam. Sa believe ko, nung nangyari yung mga ganyang nasa rock bottom ako, everyday na kilos ko, iniisip ko palagi na ngayong araw na to, makagawa lang ako ng 0.5% or 1% sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Okay na yun. Pag nagsama-sama na yung 1% na yun, magiging 100% rin siya. Tatanungin mo ako, scale 1 to 10, ilan ako? 1. Lagi, 1 lang ako. 1 out of 10, 1 lang ako. Alam ng Diyos yan kung kailan niya ibibigay sa'yo talaga yung inang blessings na yan based dun sa action mo. Ito talaga sa side ko about this track na ginawa ko dun kay Sadaw. At yun, parte lang na kailangan kong gampanan sa business side ng pagiging ako sa kung paano niyo ako nakilala. At kahit anong bullshit, problems na mapagdaanan ko ilang beses ako bumagsak, madapa, kung ano man sabihin ng tao. Basta kahit anong negative na mangyari, tatayo pa rin ako nang hindi ako nagpapanik dahil alam ko kung saan ako papunta. Yo, what's up mga ka-hip-hop? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito na naman tayo sa bagong episode ng Hip Hop OPM Podcast. Kasama ko pa rin ngayon si Source aka Washington. Balingit. Yan, Washington, si Source. Yan, at may clothing. At may guest tayo ngayon. Isa sa pinakamainit din to ngayon. Malamang kilala nyo to. Sa mga pinakamainit. Nagliliyab na artist ngayong generasyong to. Sama namin ngayon si Max Fresco. Max Fresco, maraming salamat. Magandang gabi, magandang araw. Nabinyagan tayo ng grabe yun. Traffic dito. Kanina, nahiya nga rin ako kanina sa nangyari. Pero nasa isip ko kasi kuya, habang papunta kayo, nasa isip ko, mag-setup kaya ako sa coffee shop ng tropa. Tapos doon namin tuloy yung podcast. Pwede rin sana. Kaso nasa isip ko, hindi, kailangan nilang maranasan pala yung hassle dito sa lugar na ito. Kumbaga parang daman-daman namin, no? Ewan ko. Pero pasensya doon. Sakto lang naman. Maraming salamat at nakarating kayo ng ligtas. At okay lang. Grabe, solid. Yeah. Ayun, ano palang kumusta ang buhay-buhay? Okay lang. Medyo nag-a-adjust lang ako sa mga nangyayari. Sa akin ngayon, to be honest, medyo nag-a-adjust. So kasi meron akong 2 anak ngayon eh. Kumbaga, siguro kung sa society standard, 25 years old na meron akong 2 anak, hindi siya alam mo yun? Alam mo yun, di ba? Hindi, di ba? Alam mo yung tinutuwa yun, di ba? Tanong mo expert. Ganun nga. Alam mo yung tinutuwa yun. Sa abroad. Ganun siya na binabalanse ko siya at the same time. Kasi, syempre, hindi naman natin makakailan. Marami pa akong experience na kailangan pagdaanan. So, yun yung sagot sa kamusta. Nag-a-adjust ako ngayon sa pagiging artist. At the same time, nagbe-business, nagsusmall business. Paano mo na yung mo? Yung oras mo, may schedule ba yun? Wala siyang totally schedule, pero merong everyday goal kung saan ako dapat mag-lock in. Tapos freestyle na lahat yan. Magawa ko ng kanta kasi sa mga hindi nakakalam, nandito kami ngayon sa sala. Ando yung studio, nag-record ako doon, di ba? Sandito yung kwarto ko sa likod. Pag may umiyak na isa dyan sa bata, freestyle na yan. Doon na muna ako, tapos bahala na kung kailan ako magtatagal. Dati time naman. Ganun. So wala talaga siyang time management, kumbaga. Basta meron ka lang to-do list. Halimbawa, goal. Ito gagawin ko ngayong buong araw na to, ito yung dapat gawin ko lang. Ganun. Pag na-check mo na yan, okay, freestyle na. Parang ganun. Di natatapos eh. Walang check eh. Wala pa rin. Hindi natatapos eh. Bahala na kung ano mangyari. Bahala na, ganun. Grabe. Hindi, pero mas okay na problema yan kaysa yung wala kang ginagawa. Totoo rin talaga siya. Mas nakakabaliw yun, yung wala kang gagawin. Tsaka hindi mo alam gagawin mo. Nagagawin ko. Parang naliligaw, no? Parang ang hirap eh. Dumating din naman ako sa buhay. Bata pa ako di ba? Dumating rin ako noon na ang hirap na ng buhay is wala ka pang ginagawa. Di ba? Dama ko yung mo doon, yung ibig mo sabihin na mahirap yung wala kang gagawin. Kesa maghihirap ka pero may ginagawa ka, iba pa rin yung pakiramdam. Bakit mahirap ka? Yun yung masasabi mong pumapalag-palag. Iba yung pakiramdam niyo. Kasi kapag gumagalaw ka, may pag-asa ka eh. Kumbaga, halimbawa may ginagawa ka sa buhay mo. Ibig sabihin na may pag-asa ka. Pero kung naliligaw ka, hindi mo alam gagawin mo, wala kang ginagawa, putya wala kang pag-asa nun. Mahirap yun, nasa ka na lang bukas, bahala na bukas, parang ganun, di ba? Mas mahirap yung ganun. Isa rin yun kasi sa belief ko na na medyo nag-lay-low ako, di ba? Kasi yun nga, nagka-baby ako. Isa yun sa belief ko, nung nangyari yung mga ganyang nasa rock bottom ako,
everyday na kilos ko, iniisip ko palagi na ngayong araw na to, makagawa lang ako ng 0.5% or 1% sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Okay na yun. Na, pag nagsama-sama na yung 1% na yun, magiging 100% rin siya. Kaya, hindi ko dama yung hirap. Kahit ano nangyari, hindi ako nagpapanik. Sabi nga nila, di ba? Kahit slow progress pa rin tawag doon. Kahit sabihin mo sobrang baba ng porsyento or konting liit lang ng inabante mo, progress pa rin yun. So, maganda yun. Paano? Hindi ka rin magpapanik pag alam mong may ginagawa talaga. Ganun siya. So, yun lang. Yun yung mga sagot ko sa mga kamusta nyo. Kuya. Yun yung mga okay na sagot ng kamusta. May kapupulutan kayo dito sa mga ganitong actually. Oo. Yung mga ganyan. Ito, marami kayong matututunan dito syempre, lalo sa mga artist na gumagrind din, nag-hustle. Yan. Ito, para sa inyo tong episode na to. Yeah. Yan. Umpisa natin ng mga kwentuhan. Paano ba nagsimula si Maxi Fresco? Yan. Maxi Fresco, marami nagtanong na yan sa akin actually. Tas, siguro, nag-start talaga yung Maxi Fresco nung napanood ko yung Flip Top way back 2010 or 2011. Basta yung Flip Top nun parang yung dalawang part. Part 2. May part 1, part 2. Parang CD na may ibang side yung laban ni ganito. May part 2. Diba? Ganun. Simula na panood ko yung Flip Top na yon, nasa probinsya ako nung kung saan ako pinaampon ng tunay kong magulang. Napanood ko yung Flip Top. Tapos diba, Crazy Mix. Diba yung gaganon. Tapos may tugtog. Doon ko na rin, may mga ganong tugtugan pala. Pero kasi sa probinsya namin, Flip Top. Medyo yung paligid ko nun, mahilig sa Flip Top eh. Pero konti pa lang ng battles nun. Napanood ko nun sila Fuego, yung mga ganun dati. Mga old gods kung tawagin. Doon nag-start yung parang spark or idea ko about rap. Parang ganun. Pero hindi ko pa siya pinagpatuloy talaga na hindi ko pa naiisip na nandun ako sa posisyon na yun. Pero sa pagkakalam ko, doon nagsimula yung interest ko sa rap. Parang ganun. Kumbaga, nung napanood mo siya, parang nagkalinaw yung direction mo. May ganito palang mundo. Parang ganun. Kasi, nung bata ako, pinampon ako sa Bacolod eh. Bali ang ginagawa ko nun, lagi rin akong walang kasama. Kasi yung umampon sa akin, yung asawa niya nun, si Mama Nelia, hindi ko rin siya totally nakasama. Nag-abroad. Parang tita mo sa abroad. Tita sa abroad. Nag-abroad siya. Tapos yun, si Papa Louie, maraming salamat sa'yo. Yun yung nag-alaga sa akin. May trabaho siya eh, tas everyday wala siya sa bahay. Ako lang talaga mag-isa. Tas yung isa niyang totoong anak, nawala rin lagi doon. May ligmon chicks yun eh. Yung araw na yun ha. Nagbago na ba? Ganun yung setup ng buhay ko nung bata ako. Siguro mga 7 pa lang ako, ganun na talaga. Tas lahat ng tindahan doon sa barangay namin, shoutout sa Tangub, Bacolod City, pwede kong utangan lahat yun. Okay naman pala kahit pa paano. Kasi yung connection nung nag-ampon sa akin sa mga tindahan yun, okay. So kahit utangan ko doon, maabot ng 300 dito sa kabilang tindahan, sa kabila 200. Babayaran na lang ni Papa Lou yun. Mag-isa na ako mag-freestyle sa buhay ko ng mga panahon na yun. Ganun siya. Pa lang, no? Kumbaga namumulat ka na ng time na yun, no? Parang ganun. Kasi naalala ko nun, may PlayStation ako nun na luma siya eh. Tapos may mga Pimp My Ride pa yung laro. May isa akong PC doon. Yung PC na yon, galing pala yun sa totoong magulang na hindi ko alam sa kanila galing yun. Kasi wala akong idea na ampon ako eh. Tapos yung PC na yun, pinapaupahan ko yun dun sa mga kalaro ko. Kasi laging walang tao sa bahay. Yung mga kalaro ko per hour, 5 piso, mga PlayStation. Tapos one time naalala ko na, inabutan yun ni Papa Louie yung umampun sa akin, galit na galit siya. Nagawa mo, ba't ang dami? Pati yung bike na mountain bike niya doon na naiwan sa bahay. 3 ikot, 5 piso yun. Parang ganun. Na-hassle mo na talaga, no? So ganun, sa ganun sistema ako nag-start nung bata ako. Parang street din na, alam mo yun, okay naman yung buhay ko nun, pero nangangalakal kami ng mga pako. Yung trip-trip lang ba, napapasama sa tropa. Kaya medyo nagkaroon ako ng awareness sa mga ganung life. Hanggat sa parang parte siya ng pagka-hip-hop ko ng mga panahon na yun eh. Stretch kasi yun eh. So, ganun ako nag-start. So, kung kaya pala parang mani-mani na lang pala sa mga hassle ngayon, no? Kasi siguro. Hindi ko rin alam. Nasanayan mo na rin eh, no? Siguro nasanay na rin ako. Nag-start siya ng bata pa eh. Nasanay siguro ako sa ganung kaya ang laking pasasalamat ko rin sa umampon sa akin. Sa totoo lang, gusto ko talaga silang balikan eh. Actually, ano yan eh. Ganyan talaga yung kami mga lalaki sa aming mga lalaki para sa mga babae na nanonood.
sa may mga lalaki, yun pinaka nakakapagpa-develop ng pagkalalaki namin, manhood namin, pagdating namin ng edad. Lahat yan nagmula sa childhood namin. Childhood. Oo. So, kaya pag malungkot childhood mo oo, di ba? Yung nga sinasabi palagi. So, childhood niya ito. Ngayon, kaya nakikita nyo si Maxi, kung gaano siya kasi pag mag-hustle, kasi nung bata pa lang siya, talagang namulat na siya sa pag-hustle yan. Kaya meron tayong Maxi Fresco ngayon dahil sa pagkabata niya. Then, nung gaano ka katagal doon sa probinsya bago ka pumunta rito sa... Siguro mga 10 years old ako. Kinuha na ako ng totoong mga kadugo. Kasi naalala ko noon, may kapatid ako, hindi ko pa alam na kapatid ko siya. Inaasar ako ng mga kalaro ko at mga kaklase ko. May kapatid ako sa TV, sex bomb siya, si Alice. Tapos yun, kapanahonan ng Angel X44 ni Bong Navarro, parang ganun mga palabas na yun. Inaasar ako ng mga taga dun sa lugar namin na yun doon yung tunay kong kapatid. Na hindi ako naniniwala. Tapos siguro, dumating na yung mga time na inaasar na akong ampon. Ng mga kalaro ko, yung mga klase ko. Tapos doon na nag-start yun. Tapos, ampun ka. Tapos tinanong ko na yung umampun sa akin. Totoo nga. Tapos syempre, kailangan na nila may pakilala sa tunay kong kadugo. So yun, mga 10 years old ako nun. Napunta ako dito. Yun yung mga pangyayari. Hindi ka naman nahihirapan mag-adjust sa Paano mo na-cope yung surroundings mo nun? Pagka, syempre, masyasya ka dun probinsya na biglang Manila. Ganito pala dito. Paano mo na yun? Hindi ka ba na culture shock? Oo, yung mga ganun. Hindi ka ba na culture shock? Ilang man lang ilan tataas na mga bahay dito, no? hindi ako na inaalala ko rin talaga genuinely iniisip ko yung mga panahon na yun, pero wala akong maalalang na culture shock ako nun kasi yung mga nakikita ko dito, meron ako dun. Yung mga nakikita mo bilang bata, yung mga computer na makikita mo dito, meron ako dun. PlayStation, meron ako dun. So, hindi ako totally na culture shock. Pero sa mga kadugo ko siguro dun ako medyo nag-adjust. Though okay naman talaga yung pakikisama ng mga kapatid ko. Medyo may mga something lang din. Pero naging, actually, ano ba to? Dire-diretso ko na ba tong kwento na to? Sige. Okay lang, talong So, yun nga, 10 years old, dumating ako dito sa Metro Manila. Nakilala ko yung mga totoong magulang. Nag-adjust ako ng konti sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, naabutan ko sila sa status na marami kaming kotse, may computer shop kami, may mga convenience store kami. Sa side to ng totoo kong mga kadugo. Nabutan ko yung ganong yaman, may mga driver and shit. Pero hindi ko na-enjoy yun. Bakit? Hindi ko alam kung nahihiya ako, natatakot ako. Kasi syempre, di ba? Hindi ka pa sanay. Ganun. Hindi pa siya komportable. Doon ako nag-adjust. May mga ganito dito, may tagaluto, ang daming yaya sa bahay, parang ganun. Tapos dumating sa point na parang 13 years old yata, doon ako nag-start parang bulakbol type shit Kasi doon na rin nag-start na nakikita ako ng unti-unti nang bumabagsak yung status ng pamilya ko. Na hindi ko siya pwedeng ikwento kung bakit. Pero typical na rason lang naman yun siya. And ayun nga, ganun yung nangyari. Tapos nung 13 ako, nag-start ako magbulakbol na paniguradong naranasan nyo rin. Yung mga high school type. Dumaan yan. Di ba? Yun yung kapusukan talaga. Yung mga ganun. Yung dahil sa kapusukan mo, maglaliyas. Ika nga nila, dyan yung sungay natin. Patungo na. Natutulog ako sa sa mga playground sa Eusebio High School. Sa likod nun, sa Pasig, may complex doon na tawagin, tambahin. Natutulog ako doon. Tapos, yun na, fast forward, nasanay na akong, di ba nung bata, layas ka, babalik ka rin naman pala. Ganun, paulit-ulit na ganun. Hanggang sa dumating na mga 15, 16, di na ako bumalik talaga. Tumira ako sa computer shop sa Pasig, Rotonda. Kaninong com shop yun? TNC yun. Kilala mo yung com shop na yun. Imposible. Hindi yung kulay orange yung TNC. Tapos yung si Sir Eric, may-ari nun. Tapos basta may kapatid ako doon na nagtrabaho doon Parang ganun. So ako, may parang card ako para magstay doon. Kahit tumambay lang ako, matulog ako doon. Walang problema, di ba? Parang ganun. Tapos yun, paulit-ulit na pangyayaring gano'n, kalsada, tapos may mga natropa ako sa street, yung mga nangaabang dun sa Rizaya High School, wala kaming pangkain, mga abang ng estudyante sa labas, may pahinga may isang liman, gano'n, pero parang, hanggang sa dumating ako sa point na to na, hanggang ngayon, simula pagkabata ako, mag-isa ako na hanggang ngayon, ganun pa rin.
Ganun pa rin, tas parang hindi ko nga alam kung trauma ko ba siyang tawagin o pangit siya na perks ng pagiging tao ko na mag-isa ako. Napamahal ako sa pagiging mag-isa. Oo. Ganun. Though, tinitignan ko rin yung ibang side na parang ang toxic na ito. Pero, ginagawa ko ng way para mag-grow pa rin ako in terms sa society. Pakikisama, pakipag-usap. Andun pa rin naman yung ganun. Pero, mas gusto ko lagi ako mag-isa. Hindi, may mga ganun talaga eh. Oo. Pag mga ganyan daw, ibig sabihin daw niyan, parang masyado mong pinapahalagahan yung sarili mo na gusto mo lagi may peace ka eh. Parang ganun. Tsaka ano, Diba? pag artist ka, ganyan. Normal ba yun sa ating normal. Ako nga, di ako nagsasalita dati. Nagulat na lang lahat ng mga kababata ko, rapper na ako. Ganun din ako, gusto ko lang mag-isa. Gusto ko lang pag may mga kasama, pinapanood ko lang. Pero yung mga gusto mo sabihin, nasa talks mo lang, no? Sa isip mo lang. Kasi pag artist ka, mas madaldal utak mo kaysa sa bibig mo minsan. Totoo. Sana ito ang pananalit, yung pagsasalita ko nga ngayon, practice talaga to eh. Sa ilang taong ko rin. Kasi dati na-imagine ko sarili kong, tangina magiging ganyan din ako. Tapos parang na-pressure na ako na, paano ako maging ganun? Di nga ako marunong magsalita. Okay na yun. Tapos yun, pinractice ko rin sa harap ng salamin. Paano kaya ako harap sa tao? Parang ganun. Kaya kahit mag-isa ako, hinahanapan ko pa rin siya ng sweet spot kung saan ba ako pwede mag-grow. Tsaka magamit ko siya sa business side. Magamit ko siya sa, alam mo yun. So, ganun lang. Swabe din, no? At least, di ba? Parang dinidevelop mo pa rin yung ano mo, di ba? Every day. Kung tatanungin mo ako, scale 1 to 10, ilan ako? 1. Lagi, 1 lang ako. 1 out of 10, 1 lang ako. Parang parang nilalagyan niya ng lagi ng kwarto para sa improvement pa yun. Ganun. Mismo. Kasi pag tinignan mo sarili mong 10 ka na, wala ka nang improve. Wala na, ganyan ka na lang. Lalo na pag may nangyayaring malalaking bagay, rewards, blessings, resulta sa mga hassle and shit. Pag may nangyayaring malalaking bagay, doon ko lalo nilalagyan ng room. Kasi para sa akin niya, tangina kung meron akong etong big goal ko na nakuha ko ngayon. Kung bibigyan ko pa to ng malaking kwarto pa talaga, gaano pa kalaki yung pwede kong kunin? Malaki na nga to eh. Kaya lagi ko siyang parang gano'n na para akong may bodega na puta. Yan. Marami pa laman yan. Actually, magandang mindset talaga yun na yung araw-araw nag-i-improve ka. Lagi ka naghahanap na room for improvement. Diba? Mas magandang mindset yun. Kaya, yung mga ganyan tao, yung mga nag-ano talaga yan eh. Mga nag-grow talaga yan eh. Ito talaga siya. Bago ako dumating sa ganitong mga realization ko rin, legit literal na iyak. Ang dami kong iyak na ginawa. Puta, siguro sa loob ng 6 months puro. Kumbaga lesson, no? Puro iyak yun kasi nakita mo bigla yung, fuck, eto yung mga mali ko Tapos ayaw tanggapin ng sarili mo yun. Pag sasabihin sa'yo ng ibang tao na mali kasi yung ginawa mo, paglalabo mo pa yun, hindi, baka lang kasi, o kaya, diba, minsan may tao na papakilala sa'yo, tapos sasabihin sa'yo, wag yan. Tapos sasabihin mo lang, hindi, kupa lang talaga siya. Naging mabuti naman ako sa kanya. Pero sa totoo lang, protektahan mo kasi yung sarili mo. Kumbaga, ikaw rin may kasalanan, sinubo mo yung sarili mo. So, dumating ako sa mga ganung point na ilang iyak din talaga na puta. Hindi ko matanggap ba na mali ako. Hindi ko matanggap. Pero hanggat sa, syempre, naintindihan ko rin kung bakit ako dumating sa ganung proseso. Hanggat sa tumagal yung panahon na wala na ako mapuntahan, tumira na kami sa Riles. As in, dumating ako sa point na yon. Doon ko na na-realize na, wala na pala akong kahit ano. Para akong hinubaran ba? Ang meron na lang ako, hindi pa kayamanan. Pagkakamali. Ngayon, yung pagkakamali na yun, ano meron doon? Ba't eto natira sa akin pagkakamali? Doon ko nakita na yung mga lessons niyan, yan yung dahilan para makaangat ka doon. Doon ko siya nakita, sabi ko, fuck, yung pala kailangan ko palang tanggapin. Tinanggap ko yung mga pagkakamali ko, tapos yun, nalagpasan ko siya lahat, man, na parang, fuck, doon, saya mabuhay. After nun, doon ko naranasan yung pure happiness talaga na parang, gusto ko pa ng problema. Totoo. Ganun ko nakikita yung life ko. Ganun yung konsepto ng buhay ng tao, sa totoo lang. Ang konsepto ng tao ng buhay, kailangan tayo magkamali para matuto. Wala naman natututo muna bago magkamali eh. Diba? Konsepto ng buhay, normal yan. Minsan, mas masarap na matuto ng ikaw mismo nakaranas ng pagkakamali. Mas alam mo yung sagot. Kasi sasabihin sa'yo na mali yan. Kaya minsan, hayaan mo silang magkamali ng sarili nila.
Oo, totoo. Para maranasan din nila. Pero bago malagpasan yung ganong mindset, kailangan mo muna talaga ng magkaroon ka ng mentalidad na wala kang ibang dapat sisihin kundi sarili mo sa lahat na nangyayari sa'yo eh. Kasi doon ka matututo eh. Ito pala yung mali ko. Tama Diba? yan. Kasi nung mga kabataan ko, tanggap ko, ay alam ko rin naman yun eh. Siguro marami rin mga kabataan na makaka-relate. Oo. Na mayroon darating talaga kayo sa point na lahat ng nangyayari sa buhay nyo, isisisi nyo sa ibang tao. Ultimo sa magulang mo, putang ina, ganun. May normal stage yan siya. Pero kung narinig mo naman na yung point na yun, sa tingin ko, nakalasan mo na yun eh. Yun nga yun, cheat code nga yun, narinig mo to ngayon, di ba? Parang, kasi ganun din yung isa sa way ko kung ba't ako nakalis dun eh. Narinig ko na yun ah. Narinig ko siya sa iba, tas nung alam kong papunta na ako dun, tangina, parang ito yung napanood ko ah. Parang ito yung podcast na pinanood ko, na pinagdadaanan niya ngayon ah. Nakaka-relate. Yung gawin ko na nga yung ginawa niya, tangina yun, gumagana siya. Parang nagko-collect ka ng data, parang tungkol sa information lahat ng nangyayari sa'yo. Tangina. So yung mga nanonood parang ganun take note lahat na sinasabi ni napupulot Maxi. mo siya sa paligid. Parang ganun lahat ng info about life. Mostly, tingin ko lahat ng mga nangyayari talagang problema. Yung solution, ang cliche pakinggan, pero lahat ng information nasa paligid talaga. Hindi, tsaka mapapansin mo, lahat ng kailangan mo, bigla mong malalaman sa tamang oras. Diba? Totoo yan. Mismo. Parang binibigay ng universe sa'yo sa isa. Isa yan sa, shoutout kay Axel, nandiyan yung isang tropa. Yan yung topic namin nakaraan niya. Kasi parang, na-unlock ko na yung isang script na binibigay sa atin ng Panginoon, man, na may right timing yung blessing. May right timing siya. Kaya yung usapang lindol nga, ito nakaraan, di ba? Sinachat ko tayo, nakulit ko siya. Ano kayong gagawin ko? 4th floor kami, may 2 akong bata. Pag dumating yung lindol, safe ba na magstay ako? Tatakbo kami palabas. So, blah, 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 napag-usapan namin siya. Pero na ano ko rin yun, na-overcome ko yung emotion yun kung ba't kita na-chat ng ganun. Pumasok sa isip ko nun, kung natural calamity to, alam ng Diyos yung ginagawa niya. Kung papatayin niya kami, lahat ng pamilya ko dahil sa lindol na yun habang nandito kami, naniniwala akong alam ng Diyos yun kung bakit niya kami pinatay. Kaya nawala yung takot ko. Una, sinetap ko yung pamilya ko, sinetap ko yung emotion nila na okay lang, feel safe lang tayo. Pag may nangyari sa atin, alam ng Diyos yan. God's will. Lagi ko sinasabi sa partner, alam ng Diyos yan, man. Kung papatayin niya tayo ng dahil sa lindol, alam niya yan. Kung mamamatay yung anak ko ng dahil sa lindol, alam niya yan. Alam ng Panginoon yun. Kaya doon ko na overcome lahat na nangyayari sa akin sa problema. Parang, alam ng Diyos yan kung kailan niya ibibigay sa'yo talaga yung putang inang blessings na yan. Based dun sa action mo. Parang science lang. Magre-react lang rin yan sa way sa action mo. Kasi para siyang ang daldal ko na ba mo siya? Sige na, marami natututunan sa mga tao. Ang believe ko kasi sa blessings, kaya hindi ako nagpapanik. Lagi din namin na pag-usapan. Si Axel kasi parang team kami yan eh. Magtotropa kami ba na sa totoong buhay. Shoutouts kay Axel. Parang kaming team sa proseso ng buhay. Hindi sa, kahit hindi man lang, hindi sa rap. Pero sa buhay ba, ganun. So, ang believe ko, na pinapasa ko rin sa kanila, na bahala na sila doon, maniniwala sila. Para sa akin, sa ganitong paraan, gumagana yung biyaya ng Diyos eh. Sabihin na natin, huwag na natin gamitin yung term na Panginoon o Diyos. Though yun yung tinutukoy ko kasi mamaya makukorniyan sila. Diba? Hindi natin matatanggi yung ibang kabataan. Ayaw nilang pakinggan yung sinasabi mo dahil sa term na ginagamit mo. So ayun, blessing na ibibigay sa'yo ng universe. Para sa akin, sa paniniwala ko, para siyang OFW. Isipin mo yung nanay mo OFW, nanay tatay mo. Ikaw nandito ka sa Pilipinas, papadalang ka ng pera ng nanay mo, di ba? Pero hindi ibibigay sa yan ng nanay mo kung alam niyang pag binigyan ka niya ng pera, hindi mo naman yun gagastusin sa pagkain para sa anak mo. Hindi mo yun gagastusin pang upgrade ng buhay, pang negosyo, pang bayad ng tuition fee o ano. Basta, in short, mapapariwara ka lang lalo pag binigay sa'yo yung sustento. Masisira lang. Kahit ready ka, sabihin mo sa mama mo, ma, hindi ma. Pero alam ng mama mo na, hindi mo pa kaya, anak. Ganun ko din siya tignan, yung blessing na, kaya siguro hindi pa binibigay sa akin ni God yung gusto kong blessing. Dahil, ready ka hindi pa ako handa. Hindi naman tayan yung magulang mo para padalang ka at pandadrugs mo lang o kung ano mang mangyayari sa'yo. So, kaya hindi ako nagpapanik. In everyday improvement, baka mamaya, may hinihingi lang sa akin yung
yung Panginoon na may kailangan akong gawin para ibigay niya na sa akin yung sustento na yun. At ako nang bahala mag-distribute dito sa mundo kung saan ko man maambag yan, sa pamilya o kung ano man yan. So, ganun lang yung believe ko din. Kaya hindi ako nagpapahanik eh. Kaya chill lang, no? Kalmado lang. Pag may nangyaring yung masama, doon ko pa nga lalong nararamdaman yung kasiyahan. Doon ko pa na lalong napipil na, damn, ang galing nangyari sa mundo. Ang sarap mabuhay. Totoo. Kasi kung isipin mo, kung hindi mo muna pinagdaanan yung mga problema, struggles, tapos binigay kagad sa'yo yung blessings. Walang kulay eh. Tsaka hindi mo siya magagamit ng tama. Kunwari yung mga, yung anak mong nag-a-addict. Kunwari lang. Tapos, nagbago na talaga siya 1 week. Tingin mo ba yung magulang mo pagkakatiwalaan ka ngayon, na 1 week ka palang tumigil o kakalabas ng rehab, tatansyahin ka pa ng nanay mo, tatansyahin ka pa ng magulang mo, tatansyahin ka rin ng Diyos. Pwede kasing totoo naman talagang kaya mo at gusto mong pursigihin na hawakan yung blessing na yun. Gusto mo talagang mag-improve sa buhay, pero tansya ng Diyos na kaya mo nga, naniniwala nga akong yun yung intention mo. Pero hindi pa ngayon yan. Pwede pang ikaligaw yun. Baka mas unog mo lang to sa walang bigyan mo na ito 10,000, magpalugi ka muna sa isang negosyo. Tapos next month, alam mo na para alam mo na yung ganun. So, ganun lang. Ganun. Tsaka tinatrain ka, kumbaga. Talaga. Ay na, ito muna, di ba? Napakaangas siya. Ganun ko siya tignan. Ano ba? Paano? Sobrang random na rin ang usapan natin. Hindi, kumbaga, sakto lang yan. Pinakakilala ko na rin yung ginagawa ko. Ito segment na to. Ito yung konsepto ng buhay. Konsepto ng buhay. Di ba? Totoo naman eh. Konsepto to ng buhay. Itong pinag-uusapan natin. Sa ibang medyo hindi pa nakaka-relate or hindi pa nakakadaan sa ganitong sistema or ganitong stage ng buhay nyo o yugto ng buhay nyo. Tsaka tingin ko marami rin naman dyan na mga kabataan ngayon na for sure. Kapag napanood, malay mo, kapag napanood nila to, ikaw pala yung way para... Lagi kasi sa totoo lang talaga. Ikaw maging bayani nila. Pero sa totoo lang kasi sa podcast lang na to, dito lang nila ako nakita magsalita ng ganito. Ang diretso. Promise. Kasi sanayan sila sa branding ko na walang kabuluhan yung mga trippings ko, pero lahat yung sabihin ko na, lahat ng ginagawa ko dyan, business side talaga yan. Pero wala silang alam so paano ako mag-isip, magsalita, paano... kumbaga yung tunay na... Dito pa lang sa podcast na to, ito pa lang... Exclusive, no? Ganun, kaya na-excite din ako. Sa madaling salita, yung mga alam ng mga tao sa'yo, yun yung celebrity type mo, kumbaga. Kapag yung image. Ganun ba? Siguro, ganun. Yung image mo. Kasi ang nakikita nila ngayon, past life ko na siya. Napagdaanan ko na yan siya, tapos kinikwento ko lang ngayon. Pero sa mga lyrics mo, meron ka pa rin sinisingit doon na kahit pa paano, ba? Past life ko lahat yun. Okay. So, yan ang ang pinagmulan at mga karanasan ni Maxi Fresco. Yeah. At bago tayo dumako sa buhay naman niya sa mula bata, kung paano siya nade-develop, paano nag-develop bilang artist. Pag-usapan natin sa susunod na job at commercial muna tayo. Panoorin niyo muna ang video. Kapag usapang safety ng LPG, dito ako sa secured na LPG. Safe ka na, may peace of mind ka pa. Ganyan kapag Regasco LPG. Kaya, switch na! Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Kasama pa rin natin si Maxi Fresco at narinig natin ng kwento ng kanyang buhay at yung childhood niya, kung paano ba siya nagsimula kanina. Ngayon, dumako naman tayo sa sa transition. Kung paano naman siya naging artist. Yan. Paano ka ba naging 'Di ba, sabi mo nanonood ka lang ng flip top, nangarap ka. Pero paano ka natutong sumulat o gumawa ng sarili mong kanta? Kaya lang. Di-distract ako yung tunog ng headset tsaka yung tunog niya. Parang Sige lang. Okay lang. Pakinggan mo yan. Oo nga. Satisfying, di ba? Hindi. Ayun. Paano ba ako natuto magsulat nga, no? Sino artist pinakikinggan mo para time niyo? Baka sakaling yan, sila mo. Ilang beses ko pinanood yung battle niyo nun. Nakapula ka nun eh. Ay, parang kwarto lang. Parang gano'n. Isa yun sa binabaran ko rin kasi
Basilio. Yun si Yun ni Basilio. Yung kasi yung para sa akin lang naman, bilang audience lang din ako ng flip top. Yung kasi yung part na parang nagta-transition na sa kakaibang style yung flip top, hindi na four bar set, parang ang layo na ng mga transitions nila, di ba? So, noong mga panahon na yun, mas lalong nagkakaroon ako ng idea na ang dami palang pwedeng sabihin o gawin sa rap na yun. Doon na ako nag-start na, noong mga panahon, kaya naalala ko siya, kasi yun yung mga pumasok sa isip ko ngayon kung paano ba ako nagsusulat nun eh. Yun, habang pinapanood ko yun, basta yung mga panahon yun na yun, pinapakinggan ko na si 21 Savage. 21 Savage. Given din sila Glock 9, mga pangkaraniwang kasagutan na yung mga local natin dito. Though, hindi mo naman may iwasan kung nasa mundo ka ng hip-hop, mapapakinggan mo talaga dati yan eh. Diba? So, given na lahat yun, may Kosa, napapakinggan ko sila. Tapos yun, 21 Savage, napakinggan ko siya, international artist yun. Tapos doon na ako nag-start magsulat. Kasi basic lang yung flow nun eh, ni 21 Savage. Parang, 21. Parang lang, nagsasalita lang. Ganito rin. So doon na ako nag-start magsulat. Nung nalaman kong kahit ano talaga pala to. Pwede, no? Kasi parang retratan talaga. Akala ko ganun dati. Tapos yung kapatid ko nun, si Jenny, yun yung mga sound trip ko that time. Tapos yung kapatid ko, si Jenny, naging writer yun siya sa ABS-CBN. Siya yung nagsulat ng Vincent, Kat, and James. Yung sila, Ronnie Alonte ba? Basta yun. Sumikat muna yun sa sa online. Medyo kinda inampun ako nun konti. Kinuha niya ako nung panang bulak-bulak ko eh. Dito para magtinuba ako. Nag-download siya ng application sa cellphone. Ang tawag BandLab. Tapos, doon nag-record. Hindi, yung kapatid, sa taas ako nun eh. May taas kami. Pagkagising ko lang yata nun. Pagbaba ako, gumaganon-ganon siya ng kutsara. Sabi ko tayo, anong ginagawa? Anong ginagawa mo, te? Nagre-record siya ng mga... yung instrument, gumagawa daw siya ng beat. Parang may natuklasan daw siyang app. Sabi ko, hindi na rin alam ng mga panahon na yun na nag-rap, may gusto kong mag-record. Hindi niya alam. Kaya wala siyang clue. Blessing in disguise na, na pwede yan. Yan yung kailangan ko. So yun, nag-start na ako dun. Nag-freestyle muna ako ng kung ano-ano, ganyan-ganyan. Tapos typical new generation artist kung saan nagsimula ako. Kasi nag-start ako sa mga government na kanta eh. Mga ganun dati, di ba? Parang jingle ba tawag doon? Hindi, anti-corruption? May anti-corruption type shit na mga tugtugan. Sa ganun ako nag-start na... Mga progressive. Ganung genre ako dati nag-start eh. Ano ba yung kauna-una ang nasulat mo? Dahil sa pera, yung title nun. Yung parang dahil sa pera, nagkakagulo. Dahil sa pera, mundo. Basta ganun yung flow ko nung mga panahon na yun. Tapos saka makumuha ng mga music, mga beat? Sa amin kasi, ito rin isang advantage namin sa mga makabagong artist eh. May YouTube kami. Sa inyo, wala kayong ganun dati, di ba? Wala. Ang hirap talaga. Soundclick. Tapos bibili ka sa mga bangketa ng ako nabutan ko na may YouTube na eh. Ganun. YouTube kami. YouTube ako. YouTube ako muna. Kasi, yun na advantage laptop, siya eh. Di ba? Yung mga panahon na yun, may YouTube na eh. So, ayun. Tsaka madami ng hulmahan. Di ba? Marami ng papakinggan. Pag nag-start kasi yung panahon ng mga na-YouTube na yun, mas marami kang mapapakinggan ng mga kanta na galing sa ibang bansa. Di ba? Na hindi mo basta-basta maririnig na, kumbaga hindi siya mainstream. Di ba? Dati kasi nung unang panahon, kwento lang sa akin ng tito ko, hindi ko naabutan niya. Abra na kasi naabutan ko eh. Kinuwento sa akin ng tito ko sa abroad. Kumbaga, iilan lang yung mga mapapalad na yung mga nakakarinig talaga ng mga underground na hip-hop nun. Bibili ka ng cassette, mga ganun. Pero, yung mga artist na iba, yung mga underground na malalakas sa ibang bansa, hindi mo siya mabibili ka basta-basta sa mga ganun eh. Kailangan mo pa ng mga tito sa abroad talaga. Ano yun niya? Nung panahon na yan, wala kayong napapakinggan masyadong international nun? Wala. Kung hindi siya papatugtugin sa radyo or mapapanood mo sa MTV. Kayo lang talaga? Grabe. Siyempre, Bone Thugs yun. Yung Bone Thugs yun. Meron kasi nun sa mga Kunwari may kanta kang bago. Di ba? Gusto mong marinig nila. Paano mo re-release yun? Ano yung platform yun? Hindi. Binaburn namin sa CD, tapos ginagawa namin ng artwork na physical yung trap art mixtape. Tapos parang gusto mong sumikat talaga, ibigay mo sa mga jeep.
Mga Legit na may ganung marketing kasi pag pinatugtog sa jeep, di ba? Normal lang yun di ba? Noong mga panahon na yun. Kasi panahon ngayon, kung gagawin mo yun, ano na ito, loser. Parang ganun nila tignan ngayon. Ako, hindi ko siya ganun tignan. Dahil, ano mo, that's hip-hop. Kaya yun yung era ng yun yung era ng mga record label. Yun na talaga. Normal talaga. Market mo talaga, puta. Papawala mo talaga yung kanta mo na libre. Oo. Kahit Siglak di ba? Siglak. Ang hirap na Isipin mo, Glock 9 lang labas na ng dalawang ano ba album yung binibenta? 5 kanta. 5 kanta, mano-mano niya binibenta yun. Talagang, Siglak 9. ibig sabihin, sobrang swerte pala talaga ng mga... Sobrang swerte. Nasa henerasyon ngayon. Kaya alam mo, sa totoo lang, minsan, may mga pangit ng term na ito, Pero may mga thunders, hip-hop heads akong nakakausap na nagsasabi na wala nga rin daw respeto yung ibang new generation. Pag nakakarinig ako ng mga ganyang kwento, doon ko rin na-realize Tangina, sobrang swerte pala talaga natin na kung hindi pala talaga dahil sa mga to, tangina yan. Wala. Pero ako, take ko dyan Baby lahat dito. Ako, take ko dyan hindi mo naman kasi pwedeng kung hindi dahil sa mga ganito, wala kayo. Kasi, may mga YouTube kasi. Oo nga, may internet Given naman yun. Diba? Pero ang ibig ko bang sabihin, kung ngayon, kung walang gumawa nun dati, yung blueprint natin ngayon, baby pa rin. Oo, yun. Diba? Parang, back to zero. Baby pa rin tayo. Yung mga panahon na may start ng ganun. Kumbaga yung pinopoint ko, meron talagang sisibol talaga na rapper talaga. Kaso nga lang, hindi siya siguro gantong tunog. Kasi wala silang ulmahan. Kung walang ganun, ngayon ganun pa rin. Diba? Parang kumbaga nasa-rerime kayo ngayon. Ang galing talaga ng mga ano na yun. Yung pattern na yun, tayo ang aangas lang. Ang aangas. Tapos yung mga panahon na yan, nung kinikwento mo, di ba, paunti-unti nang lumalakad yung panahon ng hip-hop. Napakinggan ko na sila, yung mga panahon ng yung payphone na ni Rex Cantatero, yung hipon. Yun yung mga ano yung parody ng yung mga parody na yun, di ba? Yun yung mga panahon na sikat yung kanta nila. Mga low. Malaking pek. Malaking pek la. Bako ka. Classic. Computer shop place yun Ano mga panahon yun? Yun yung mga panahon nila nila Abra Ronelli, di ba? Palakasan yun. Mga ganun. Tapos nung medyo tumagal na yung panahon na gusto ko na talaga porsige tong rap na to. Mga 16, 17, basta around ganun. Binalikan ko yung mga kanta nila Ronelli, Abra, Glock 9. Parang na-realize ko lahat ng kanta dati, pakinggan nyo talaga, storytelling. Lahat ng kanta dati, storytelling. Lahat may storya, yung concept may... yung mga buhay ng gangsta, di ba dati? Parang storytelling. Lahat may storytelling. Kaya ako napunta sa storytelling ngayon. Kaya ganun yung yung style mo, no? Nahulma ako nung ganung formula ng music. Storytelling talaga lahat. Kahit nga pakinggan mo yung mga diwata nila, yung parang siya ba magaling mag-storytelling? Sa ganung panahon kasi ako nababad sa rap talaga ng mga panahon na nila Abra yung Gayuma. Siya Ronelli, talaga. Para siyang Andrew ng makabago. Andrew storytelling, di ba? May mga ganun din. Storytelling lahat. So, habang tumatagal yung panahon, Glock 9. Si Glock 9, no? Di ba, napakinggan ko yung mga kanta nila, parang na-realize ko, storytelling. Sa generation ko, walang nagso-storytelling. At yung mga storytelling nila Glock 9, yung storytelling nila Ron Henley, Abra, pwede sa TV. Bakit walang gumagawa ng storytelling dyan na explicit kung ano talaga yung nangyayari sa kalsada, which is hindi naman masama yun kasi business side, di ba? May stream, syempre, TV-friendly type shit. Dun, kumbaga para sa akin lang, dun lang ako nagkaroon ng idea na magsa-storytelling ako na hindi nila ginagawa. Hindi pwede sa TV yung sa akin. Sa Wish, ilang beses na rin ako dapat kakanta dun, hindi pwede yung kanta. Hindi pwede yung kanta mo. Diba, yung ganong type shit na isip ko ng panahon na yun. Kaya ako nasa storytelling. May pit dun no? May pit dun. Kaya ako nasa storytelling na medyo explicit nga lang. Dahil lang din sa mga pinapakinggan ko. Napunta lang. Kumbaga sa'yo, para sa'yo, sino pinaka-meta mo? Para sa akin? Sa storytelling na na linya. Is ba local? Bigyan mo kami ng ilan ba top? Mga top 3, top 5? Top 3 lang. Top 3. Para kahit in no particular order, para walang magtampo. Ronelli. Ronelli. Looney. Looney tayo. Lupit ni Looney. Stick Pigas Ballet. Dalawa yung sila. Walang yan. Lupit mo. Tsaka yun.
hindi ko matatanggi kahit paano yung mga kanta ni Abra dati talaga. Umubog rin sa akin yung mga ano na yun. Yung idea sila nagbigay sa akin kung ba't ako nasa storytelling. Ganun. So, yun. Kaya pala kadalasan ng mga kanta mo yan. Storytelling. Story. Pero ano siya, medyo hip-hop talaga. Hindi siya nagagalit na sa akin yung mga storytelling na streets, no? Parang ganun. Yun yung wala. Di ba ako si Glacklin, hindi mo naman marinig mag-storytelling tungkol sa mga babae na sorry, pero something ganun di ba? So yun, dun lang pumasok din yung idea ko na eto hindi nila ginagawa. Kung lahat kayo, storytelling yung formula kung bakit kayo nandyan sa akin at tatayuan nyo ngayon, pwede bang may iba naman na tungkol naman dito sa kalsada na pinagdaanan din nila na hindi lang nila pwedeng sabihin dahil sa branding. Dahil sa tsaka baka makancel. Baka ito na yung butas ko. Kung baga ikaw ang nagsalita ng mga di nila masabi. Ito yung butas ko. Kasi naranasan din nila mga kuya yun di ba? Kumbaga, ito rin, ako na lang magsasabi. Kumbaga makaka-relate talaga rin sila, no? Yung ganun. Kaya malabo rin na hindi sila makarelate doon. Kahit nga siguro gaano ka pa-abait yung image mo pag napahinggan mo ito, kung hip-hop ka. Tatanggi mo pa yung kulay mo, parang gano'n. So, yun yung nilabas ko yung side na gano'n. Kasi yun, natuto na ako pa unti-unti, na ilang beses na loko sa kontrata, mga ganyan-ganyan yung shit. Tapos hanggang sa natuto na ako nung natuto. Hindi, gano'n talaga. Marami ka talaga pagdadaan. Mga ngako sa'yo. Pero ngayon niya, yung sitwasyon ko ngayon, nandun pa rin ako sa point na pinagbabayaran ko pa rin yung mga pagkakamali ko na yun. Hanggat sa permahan, mga mali ko sa permahan, nandun pa rin ako. Hindi sa utang ko sa mga tao, pinagbabayaran ko pa sa sarili ko. Na ito yung bounce back. Ganun, nasa ganung moment pa rin ako ngayon. So, yun. Ano yung kailan naman nag-transition na nakilala ka na ng mga tao dahil sa music mo? Bago mag-pandemic. Ito na yun. Bago mag-pandemic first week ng pandemic. Yun na. Parang ganun. Medyo matagal na rin ako nag-rap nun Parang sinalubong mo yung era ng distrakan nung muli na. Distrakan era yun bago pumasok. Kung baga ikaw, bago pumasok yung distrakan na yun. Bago pumasok yun. Yun na kasi yung point na naisip namin ng may kasama ako nung shoutout kay Buds. Si Buds, parang hinold up ko lang yun, taga Cavite yun. Kinidnap. Parang sinama ko siya sa buhay ko na nakilala ko lang siya talaga dun. Hindi kami magkakilala. Random lang. Tapos sinabi ko, sama ka sa akin sa Manila. Gumanon nga. Sumama talaga siya sa akin. Nang wala kaming kahit ano. Kasi kaya ako nandun sa Cavite, mahabang kwento, nag-janitor din ako sa school dun, bla 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 bla. Tapos yun, nakilala ko si Bas, punta ka Metro Manila, sugal tayo dun. Kumbaga, balik tayo dun, babalik ako ng Manila, ayoko na mag-ganito. Sumama siya sa akin, tapos nagawa namin yung Crazy Night. Yun nga, yung Crazy Night. Nung mga panahon na yun. Daming part na. Kasi doon namin naisip, na sa generation natin, walang nagpapakagangsta na our own way. Kasi yung mga new generation gangsta song that time, nasa old formula pa rin sila, which is hindi masama. Pero ang para sa akin ba, new generation tayo, pakita natin. Huwag tayo mahiya. Huwag tayo mahiya kasi yung mga panahon din na tinutulig sa yung mumble rap Diba? So, huwag tayo mahiya, pakita natin yung western culture na kung ano man yung na-adapt natin. Huwag na tayo kung ano-ano pang panahon na ngayon Ano sa mumble rap, no? Dami nagalit, no? Yun. Nagta-transition na rin yung hate nila sa XB, nagiging nagugustuhan na rin nila. Diba? Ng mga panahon yun yata yung pinakaugat nun kung ba't nagkaroon ng distrakan ng pandemic kasi dinidis nito yung ganitong style nito. Ayaw nila sa XB. Grabe. Yun yung grabe yun. Kasi tingin ko lang At saka si King Prom D. Si King Prom D. XB, no? Si King Prom D, Nick Makino, Rap Davis. Dinis ko rin yun dati. Nagkadisan-disan na, nagkagulo na. Pero yung produkto lang yun ng pagiging immature type shit ko ng mga panahon. Tsaka nag-explore ka pa natural lang. Kasi nung nakita kami ni Nick sa Believe, wala, goods naman. Kumbaga, alam niya na rin siguro yun. Na produkto ng abot niya na, no? Kainitan. Kami rin, ang dami rin namin pinagtitira. Pero mga nang walang dahilan. Mga Sandamukal Records dati. Grabe rin yung mga disan ng mga panahon nyo Ng panahon nila, grabe distraction doon. Paano mostly nagsistart yung mga dis nyo nun? Nung may Facebook na, comment lang Parang dati, banggitin na natin kasi totoo naman. Si Joe T nag-post ng na katono daw ng kanta niya yung Lord Patawad. Ni-comment lang ako.
parang ang layo naman. Tapos ginera na ako. Dinira nila ako pero hindi ako Hindi mo pinansin kumbaga. Hindi tatagos. So yun, doon nagsisimula yung mga distrakan kapag so doon talaga nag-umpisa yun. Tapos sa mga yun, kasalanan pala ni Kuya Dave lahat yan. Tapos yung Sandamukal naman kaya namin na kalaban, gumawa sila ng version ng Panaginip. Tapos may isang babaeng net rapper na member din yata na Sandamukal na nagpapanggap na si Sisa. Yun na. Kumbaga sinaway nyo, kumbaga, Hindi, tinira agad. Binanata na kagad. Hindi ako yung mga ibang crazy family. Ako kasi nung malala na sa ako, huwag papatalo kayo. Kailangan na gumit na, kailangan nyo ng tulong. Para sa iyo ba yung diss na yan, para siyang puntos ng pagiging rapper mo na kunwari dinis ka tas sabihin na natin sa mata ng tao talo ka. Parang ano ba yun talaga? May epekto ba talaga yun sa image? Para sa'yo? Kapag tingin mong... Sa credibility, credibility mo. Kapag alam mong talagang, okay din yung tira na ito kailangan mo rin talagang sagutin. Pero kapag yung parang pakiramdam mong hindi siya tatagos, alam mo ng tao yun no? Kasi marami rin naman tumira sa akin na yun na yun. Pero yung diss ba, tanong ko lang din, malin mo, tanong din ng mga new gen. Nandito na ako sa harap ng kuya. Baga, yung diss ba, sinusukat ba to na talo ka based sa reaction ng tao sa kung paano naapektuhan talaga yung artist? Tingin ko kung paano naapektuhan yung artist. Kasi yung sasabihin ng tao naman, hatiyan lagi. Minsan, hindi mo lahat mapapis yan Minsan gusto ka nila. Ang diss ba, para siya sa tao? O mismong atake talaga sa artist? Atake talaga yun sa artist. So, kung talagang nauga mo siya, nabago mo siya, bonus na yung mga napatigil mo siya sa ginawa niya kung ba't mo siya dinis, yun. Kumbaga, nagsuntuan kayo meron sa kalsada, tapos may nanonood lang, tapos batang parang ganun. Pero may mga distract talaga na tumatapos talaga ng karir talaga. Meron talaga Meron talaga. Kumbaga, halimbawa, hindi na magra-rap. Durog ako ayoko na, Tsaka yung mga magpapalit ng rap name. May ganun? May ganun. May kilala kayo? May kilala ako. Diba, banggitin na natin, tinira siya ng Ghetto Dogs. Maririnig niyo yung, Si Yakpan yung mukha, hindi ako kasama dyan. Opo. Si Jaime. Si Jaime Labrador na siya ngayon. Tapos tinira siya ulit na, wala ka na, magpalit ka na ng street name, parang ganun. Nagpalit talaga siya? Palit talaga siya ng pangalan. Kasi, nakabawi ba siya? Hindi na siya bumawi, no? Nung Circulo Paganes na. Kumbaga, ilang taon na yun? Mga 10 years bago bumawi? Kasi dati kasi, pag tinira ka sa album, kailangan sumagot ka album din. Paano kung struggle kayo para magka-album? Hindi ka pa makasagot. So yun nga, kailangan mo rin lupitan talaga. Siguro kasi, yung buhay mo, lupitan mo rin, no? Kaya kailangan mo siya ilagay sa album. Kasi hindi ka maririnig ng mga tao. Isa na pakikinggan yung diss mo. Kaya kailangan mo siyang isingit talaga sa album, no? Social media na kumbaga pag sumalang ka sa diss, taya pato yan. No, pwedeng matapos yung karir mo. Pwedeng, so taya pato talaga siya. Pero nakakabilib din yung mga yung kahit durog sila, pakiramdam nila. Hindi, may mga ganun naman na pakiramdam nila basta makasagot lang, panalo sila. Pero hindi ganun. Kasi may mga sumagot din sa amin na wala na to, hindi abot to. Alam nyo na sa sarili nyo na ganun. Tsaka, pag may grupo ka, tapos may kadis kayo, mapapansin mo, para kayong nagbabanding. Nakalo kayong tumitibay. Parang mga aso, di ba? Kapag walang ibang aso, sila nag-aaway. Pag may common enemy, kampi sila. Susugod yun, Totoo. Nangyayari. Kaya tingin ko minsan, yung ibang kampo, kaya sila milig tumira. Doon nila nararamdaman na sila. United sila. Solid sila. May mga nakikita rin ako ng parang ewan ko lang pwedeng mali ako, pero may na-obserbahan din ako kasi mahilig ako mag-observe kung saan ako pepesto Pero meron ako nakikitang parang silang nabubuhay lang ng dahil sa diss. Yung parang yung career nila, diss ba na, putay na, ba tama kasi, ba to, mali ba to, ito ba talaga yung rap game, parang ano naman to. Ano yan, parang
Tingin ko lang ha. Kung walang diss, parang hindi ba sila, parang ganun. Marami akong nakitang ganun. Tingin ko lang ha, mas nakakapukaw kasi ng attention yung ganun eh. Pero diss. Kumaga dahil sa diss, kumaga yung karir mo. Sorry, pwedeng mali ako. Pero meron naman magandang side yung diss track. Sa totoo lang. Kasi doon mo mailalabas yung kung ano ka talaga eh. Diba? Sige, kala mo puro love song lang ako. Ito, back, diba? Tsaka tingin ko kasi kaya puro diss, sumasalamin din yan sa ano eh. Sa kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon. So kung dark yung buhay mo ngayon, puro hate talaga maano. Pero depende. May mga diss naman na dinis mo talaga kasi talaga. Hindi, mararamdaman mo yun eh. Dama mo yun sa tao. Pero kung doon ka na lang lagi, tanongin mo sa sarili mo, bakit ganito? Oo, bakit ganito na lang ako lagi, no? Bakit sinasabihan nila ako na kung walang diss, wala di ba? Oo. So, yun. Sarap din makinig ng mga gano'n, mga diss track. Minsan nakikinig ako na meron akong araw na gano'n. Nabubuhay ako dun niya. Puro diss track pinapakinggan ko sa buong araw. Doon ako na actually, para sa akin doon ako nagaling kay Smog eh. Kasi si Smog, pag pinapakinggan mo, puro love song siya eh. Pero pag nag-seryoso sa diss track, yun yung idol ko. Lakas dun, Smog. Grabe. Lakas. Yun talaga, career ender yun po, tangina, grabe. Sabi ko, kung siguro, ako dinidis nito ni Magras, baka di ako lumabas ng bahay. Grabe yun yan. Nakakasa rin ka talaga. Walang yaman dis. Shoutouts kay Bri. Kaya gusto ko nga ma-meet yun si Guys Magras. Mamimit rin kita soon. Ay, di ba kayo nag-ano? Parang nakita na kayo. Hindi, nagkita na kami pero parang hindi kami nagkausap eh. Parang gano'n eh. Tsaka speaking of this, may mga naka-diss track ka ba na bago? Oo, madami ako na... Hindi pala madami. May nakadistract na ako ngayon eh. Ito, may napakinggan ako kanina eh. Oo, itong nakaraan lang. Si Sadaw. Parang dedemanda ka pa nga tayo. Parang gano'n. Marami kasi yun eh. Si Sika, dedemanda niya. Di ba? Parang, tangina, nagbabanggit ako ng mga pangalan. Hindi, okay lang. Pero, sige, hindi, okay na yun. Nandito. Yun ang totoo eh. Di ba? Kumbaga, nagsimula kasi yung distract namin yan ni Sadaw. Parang dati, nung kaputuan ko, niyaya nila ako ng collaboration. Sumipot ako. Sumipot ako sa collaboration, syempre, blah, blah, blah. Tapos music video appearance, iba yung talent fee nun eh. Di ba? Iba yung talent fee nun. Nung natapos namin yung kanta, umuwi na ako, ganyan. Siguro mga 3 days ago, nagpaplano na silang i-shoot yung music video, pero may dinis siya na tropa kong babae. Ngayon, ayoko na makatrabaho yung mga yan. So kaibigan mo di ba? Ayoko na makatrabaho ng mga yan. Tapos nagchat-chat sila sa akin, ayoko na mag-music video eh, parang ganun, hindi ko sila pinapansin. Tapos dumating sa point na nagchat siya na willing naman kami bayaran yung talent fee mo para sa music video appearance, hindi ka nakikipag-cooperate. Kumbaga para sa akin, ayoko na nga. Ano ba yun? Kahit bayaran mo, ayoko. Bigla, doon nag-start yun, nandi sila bigla. Isipin mo, na-late lang ako ng 2 hours sa recording na yun. Yun yung mga point na nilabas niya sa disc. Syempre, nung panahon na yun, kaputukan ko, lahat ng sasabihin niya, valid eh. Diba? Tapos estranghero type shit pa yung ano niya nun. So, doon nag-start yung diss track namin na hindi ako nagkaroon ng chance mag-explain sa tao kung anong nangyayari. Kasi wala rin akong guidance. Kung may management ka, pagsasalitain ka dun eh, na clarify mo eh. Pero nung panahon na yun, ang believe ko kasi, tangina, wala namang silbi ito eh. Bahala kayo dyan. Pangit pakinggan nito, pero parang wala naman sa level ko yung tao na yun eh. Parang ba't kita papansinin? Ang pangit lang ng term, pero something ganun tumakbo yung isip ko ng mga panahon na yun. Tapos, hindi ako sumagot ako dun, dinilit ko rin. Tapos nangyari, boka pa rin sila ng boka sa akin. As in, yung reels nila, di ba pumutok na siya, isa daw yung mga podcast nila. May reels pa rin sila, binabanggit pa rin nila ako sa kanta. Tapos hanggang sa dumating sa point na nakahanap na ako ng timing. Natanginan itong mga to. Ang kulit, tapos dinis ko, pag disco, hindi sumagot, tapos wala akong magawa. Andiyan lang naman ako sa studio, tayo isa pa nga. Yun, puro milyon. Hanggang ngayon, hindi na siya sumagot. Wala na. Deads na talaga siya. Hindi kayo nag-usap. Deads. Hindi. Doon yung masasabi mong... Ang pangit pakinggan niya. Ang pangit pakinggan ang sinasabi ko. Mukha ako mayabang. Pero after nun, ang ina na wala. Yun yung tinatawag nila na kinahon. Kinahon mo. Ewan ko, ayoko magsalita eh. Pero yun na yung nangyari nun. Pero para sa akin naman, ito talaga sa side ko, about this track na ginawa ko doon kay Sadaw, o kahit anumang diss track na narinig nyo tungkol sa akin,
lahat yun, parte lang ng kailangan kong gampanan sa business side ng pagiging ako sa kung paano nyo ako nakilala. Lalo na sa mga tattoo. Ay kung iiyakan ko kayo sa kanta ng love song, baala at kayo dyan, tangina mo ba? Gagampaduhin mo. Diba? So may ginagampanan lang akong side, pero in terms ng personal na buhay o personal na pakikitungo, wala akong galit talaga. Kumbaga ano lang. Wala, hindi ko rin siya inuhusgahan bilang tao, nakubal, bobota nga siya. Hindi ko siya inuhusgahan ganun. Wala, hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Parang ano, no? Kendrick and Drake lang, no? Pero wala akong hindi ako galit sa'yo personal. Rap lang tayo. Hindi naman ako galit sa kanya personal. Kahit mag-ano kami nun, kiss ko pa sa pisngi yun eh. May mga ganun. Laplapan kayo, no? Pwede. Unang masuka talo. Kaya anong pangit tignan nun. So daw, laplapan dyan. Hindi, kaki joke lang. So yun nga, yung mga distrakan. Malalaman mo naman kung hindi sumagot dahil hindi ka pinansin or hindi sumagot kasi talagang hindi makasagot. Hindi makasagot. So, alam ng artist na nandis yan kung bakit. Ganun point. Pero, kumbaga, ang quality nito patay ako dito, di ba? Pero alam mo, after ng diss track na yun, may lesson na binigay sa akin yun. Sige, share mo sa amin. Kasi, di ba, dinis niya ako, tapos may impact rin yun sa career ko. At some point, yung pag-diss niya sa akin, na hindi ko lang ma-explain, dahil wala akong guidance kung paano ako magsasalita sa ganitong klaseng sitwasyon ng rap career ko. Doon ko na-realize, after ng diss track ko neto kaysa Down, nakita ko na kung paano tumatakbo tong industriyang to. Paano? In what way na? Hindi sa paano tumatakbo yung industriya, pero sa kung paano tumatakbo yung isang rap, yung value ng isang rap artist. Para sa akin, para siyang ano eh. Actually, hindi lang rap artist, kasi pinapractice ko siya i-apply sa buhay ko. Di ba, Bitcoin? Mga cryptocurrency, mga Ethereum, mga Dogecoins and shit. Di ba, tumataas baba yung Bitcoin? Tataas baba, pag bumaba, buy low, sell high type shit. Bibili ka ng, pag mababa yung presyo ng Bitcoin, bibili ka. Or kahit mataas yung presyo, pero alam mong tataas, may tiwala ka sa Bitcoin. Bibili ka. Di ba? Kasi soon, malikot soon magbubunga yung investment mo. So, bilang artist, bilang tao, ganun ko rin siya tignan na para tayong Bitcoin. Mababatas. Na everyday, tumataas yung stats ng life mo, bumagsak yung sales mo ngayon, bababayan. Pero kapag tuwing nasa baba ka, it's a sign na yung next niyan, pataas na. Yung deep na yun, yung level na yun, yung baba na yun, di ba, yung taas, yung baba na yun, tinatawag ko siyang deep, parang ganun ko siya nakikita. Ito yung deep, na ang goal mo, mapataas yung deep. Na para konti na lang, sa puntong, sa ibang tao na mayayaman, ang deep nila, pag 10 million na lang pera nila, kinakabahan na sila. Pero para sa atin na yung deep nandito, na 10 million, ang dami niya na. Parang yan pa nga natin. Pero dahil mataas yung deep nila, yung 10 million, nagpapanik na sila sa ganun, ano yung taas nyo? So, isa yung sa tinitignan kong puzzle kung mag-successful ba yung formula na medyo, kung paano ko tignan yung mundo na yun, na pataasin ko kaya deep ko. Huwag ko kaya tignan kung ano yung mga resulta na pwede kong kunin. Basta pagtrabahuan ko na yung deep ko, 1 milyon yung bulsa ko, kinakabahan na ako. Okay yun. Kasi, maganda yun. Parang ano siya eh. Parang siyang, bilang artist, may mga sponsors. Pero yung mga sponsors na yan, tumitingin din niya kung sino ba yan. Na parang, ano ba yung Bitcoin na yan? Ano ba yung token na yan? Ba't ko bibilin yan? Tataas ba yan? O yung sponsor, sabihin sa artist, sino ba yung artist na yan? Tataas ba yan? Kasi merong artist na kahit nasa baba, alam mo nga angat eh. Merong artist na kahit nasa baba siya, ang dami pa rin tumataya. Dami pa rin, kumbaga sa Bitcoin, ang dami pa rin bumibili ng Bitcoin kahit nasa baba siya. Kasi alam nila yung project ng Bitcoin o yung tao na yun. Alam nila yung quality. Para kang naglalakad na cryptocurrency sa mundo na to. Napataasin mo yung actually yung value mo kusang susunod yan once nakita nila yung project na ginagawa mo sa buhay mo. Kasi yung crypto, tumataas baba yung mga cryptocurrency type shit na yan dahil sa project behind that coins. Diba, ano yung project ng Ethereum? Ano ba yung company na nasa likod niyan? Ano bang ginagawa ng Jollibee? Ba't tumataas sila sa stock market? So bilang tao, naglalakad kang ganun. Para sa akin lang naman. Pataasin mo yung mga project mo na para pag tinanong ka ng isang mayaman, ano ba pwede mong ilapat sa amin?
Anong Eto, ma-offer mo? nasa likod ko. Ako, bilang mayaman, tangina, tatayangan kita. Alam ko nga angat ka. So, yung stats mo, laging gumagalaw yan. Taas, baba, okay lang yan. Pag nasa baba ka, pataas yung kasunod niyan, at kahit ano, kaya pilitin mong gumagalaw yung stats ng life mo, men. Mahirap, masaya. Dahil kapag hindi na gumagalaw yan, Patay ka na. patay ka na talaga. Flatline, no? Kumbaga flatline. Flatline sa hospital. Di ba? Tumataas, baba, taas, men. Yan yung isang sign na buhay ka pa. Kaya yun yung isang lesson na nakita ko dun sa distract din kaysa daw na bumaba yung taong to. Pero para sa akin, kung paano ko siya tignan as an artist, may chance siyang tumaas. May chance pa siya. Meron pa naman, no? So, doon muna, parang stats yung nangyari sa buhay ng Tingin ko doon din yung pinaton ko, ba't na-invento yung mga ganyan. Sa buhay. Ganun mo lang siya. Yung value, di ba yung paano namin pag-usapan yung value namin, paano ba mapapataya yung mga tao? Yung investment kasi, yung pakikinig sa'yo ng mga tao, nag-invest pa rin sila sa'yo ng time eh. So, lahat ng investment na pwede nating tukuyin, yun yung tinutukoy ko dito. Na kung paano ka tingnan ng tao, paano ka kausapin, paano sila mag-invest. Ngayon, sa totoo lang, ang ngipin ko ngayon, ang goal ko, dahil part yan ng pagiging Bitcoin ko or pagiging Maxi Fresco ko. It's a part ng i-image ko na kung saan, yan yung ginogol ko ngayon. Dahil basta maraming bullshit na nangyari and shit. Actually, nasihi ko to sa basketball. Pero para sa akin, sa sarili ko, okay, alam ko to. Alam ko yung side na to ng about image, about physical appearance and shit, na kung saan makaka-apekto siya sa kung paano ako tignan ng mga tao, na kahit ayaw mong ganun ang tingin ng mga tao. Na bakit kasi ganun ko tumingin? Diba? Wala kang magagawa. Nandito ko talaga. So, ganun lang. Ganun mo lang siya nakikita rin. Ngayon, yun yung binubuo kong formula na para akong naglalakad na tangin ng statistics. Tumataas baba, nasa baba ako ngayon, nasa taas ako ngayon, nasa baba ako ngayon. Pero alam kong aangat. Hindi ako nagpapanik at soon, maaangat ko na yung dip na yun. Kung ngayon, pag dumating sa 50K yung pera ko, kinakabahan ako, soon, 1 million yung pera ko, kabado na ako nun. Gusto ko ng ganung problema. Ang sarap ng may ganung problema. Napakalupit na sinabi na ni Maxi Fresco. Kaya sana marami kayong natutunan. At bago natin pagpatuloy ang ating kwentuhan, ay break muna tayo at panoorin niyo muna ang video ito. Yes, sir. Bigat na kayang buhatin ng bulsa ng masa? Regasco na! Dahil abot kaya na at free delivery pa sa inyong mga tahanan. Kaya mga kapitbahay, ipagkalat na ang chismis dahil sa Regasco LPG, ito ang tama sa timbang. Okay, muling nagbabalik ang Hip Hop OPM Podcast. Napakasarap ng kwentuhan namin dito. Kasama pa rin namin si Maxi Fresco. Tagal ako ng sombrero, di kita yung mukha ko. Medyo nakita ko, medyo madilim. Kahit ako eh. Di ba, sabi ko kanina yung shadow niyan. Ano na yan, tansya na rin natin yung mga lighting na yun. Yan, hindi na ako mag-sombrero. Yan, tsaka wala kasi kaming videographer, naka-tripod lang kami. Kaya yan, late ka na nakita. Pero yun, diba? Pag-usapan na natin yung buhay niya, pagiging artist niya, hanggang dumantong tayo sa mga distrakan. At yung mga tingin niya. Ang dami natin na pag-usapan, no? Napaka-exciting. Ganun pala kabilis yun, no? Oo. Kaya minsan, umaabot kami ng 5 set. Pero kasi, tingin ko, mas maganda yung na ganito lang muna kahaba. Saka natin dugtungan ng hindi malabong walang part to, malabong. Tignan natin kung ano yung mga pinag-usapan tungkol sa episode na to. Saka natin siya dudugtungan. So, yun. Ano pang ikaw? May mga gusto ka bang... So, nando ka na nga sa mga part na gano'n, no? Ano bang nakikita mo sa sarili mo in future sa mga plano mo? Paano mo siya mapapagana? Ayan, para sa mga nanonood, bibigyan na kayo ng tip kung paano ngayon paganahin ni Maxi yung ganung mindset. Di ko sasabihin ko ano yung mga gagawin ko. Yung mga bibigyan ko lang sila sa kung paano ko tignan yung mga bigyan mo lang ng kurot mga kurot. Okay. Sige. Wag mo na i-reveal yung buong recipe. Okay. Wag mo na ilabas yung spices. Okay lang din naman kasi ganito kasi nangyayari talaga sa buhay ko ngayon. Sa totoo lang. Marami yung artist sa paligid ko. Tapos nag-a-unlock ako ng mga codes. Ayan, sila Axel na sabihin ko sa kanila.
O may mga nangyayari sa kanilang bullshit o kung ano man o kung anong bla bla bla. Pinag-uusapan talaga namin. Dumarating sa point dito, tambahin namin to yan. Kami, tambahin namin. Dito kami mag-uusap na para kaming nasa school. Para may project sa Oo, school. talagang punta kami dito. Sasabi siya, mag-open up siya ng problem niya. Tapos, oy, ganito, bla bla bla. Hanggang sa masolusyonan namin. Isa to sa tinitignan naming way sa kung paano kami kasi tinanong mo tungkol sa future. Ayoko sabihin pero bibigyan ko sila ng clue sa kung paano na lang kami tumingin dun sa binubuo namin ng future. Okay, sige. Okay. So, para sa akin, na pinapractice namin ng mga tropa ko, pag nag-start ka ng isang bagay, isang business, career, o kahit ano, basta may sisimulan kang isang bagay, dapat alam mo muna yung dulo niyan. Okay. Yung final form ng gusto mo mangyari sa gusto mong simulan. For example, gusto mo mag-clothing shop. Okay. Dapat yung clothing shop na pinaplano mo, para sa amin lang naman to hindi to para sa lahat, hindi ko sinasabing mali sila or applicable sa lahat. Ganito lang yung paniniwala namin sa kung paano namin binubuo yung future. Pag nag-start ka ng clothing line, yung clothing line mo dapat alam mo kung ano yung pinaka-final form, successful form niyan. Oo, totoo. Ano ba yan? Nasa loob ba yan ng mall? Nasa loob ba yan ng... Nasa gilid ba yan ng kalsada and shit? O ano ba yung final form? Parang H&M? So, since alam mo na yung dulo niya, tignan mo ngayon yan, pababa. Ito yung final form, ano yung nasa baba niyan? Kailangan ko ng mga mabibisang tela, mabibisang designs and shit. Pero bago mo maabot to, anong nasa baba niyan? Kailangan ko ng budget, kailangan ko ng ganito, bla 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 and shit. Pero bago mangyari yan, anong nasa baba niyan? Kailangan ko magtiyaga, kailangan ko ganyan-ganyan, yan, bla bla bla. Pero bago yan, anong baba niyan? Ang dami kong pang problema diyan. Sa baba ng baba hanggat ipunta ka niya sa kung saan ka nakatayo ngayon. Nakita mo yung dulo, pag nakita mo na yung dulo, kasi pag hindi mo alam yung dulo niyan, tas nag-step, kasi ganito hindi naman sa pag-aano, pero bakit 1% lang yung wealthy na tao sa buong mundo kung tama lahat ng advice ng magulang natin? Hindi ko sinasabing wag natin silang pakinggan, pero it's something na kung tama lahat ng sinasabi ng nasa paligid natin, bakit 1% lang yung wealthy sa buong mundo? No? Dahil yun sa society standard na kung saan lahat takot tumingin sa ibang steps dahil ito yung gusto ng society standard. Yung tattoo ko sa mukha para sa society standard, which is nagiging better naman ngayon, pero hindi natin matatanggi na bullshit pa rin tong ganito. Which is naiintindihan ko. Ngayon, kung hindi mo alam yung dulo ng ginagawa mo, nag-step 1 ka, next month yung clothing shop mo walang pambayad ng kuryente. Hindi mo nasilip yun. Hindi mo alam yung dulo mo, di nagpapanik ka, gagawa ko ngayon ng paraan, paano ko babayaran yung kuryente? Hanggang sa mag-close na lang yan dahil nagpanik ka na and shit. Pero kung alam mo yung dulo niyan, alam mo pagdadaanan mo yan at alam mo yung gas mo, men. Alam mo saan papunta yan. Kung sumablay ka man, nadapa ka ngayon, napaligo ka sa loob ng iskinita o ano, alam mo kung saan ka pupunta. Kahit saan ka maligaw, alam mo. Tangina, pwede ka bang bumiyahe sa isang lugar na hindi mo alam kung saan yung lugar na yun, tapos hindi nakapin sa Waze? Kaya nga may pin sa Waze para alam mo kung saan ka pumunta. Kahit pumasok ka pa ng looban, ituturo ka pa rin ng landas na yun dahil yun yung sinusundan mo. Or, pwede kang magtanong sa paligid mo. Saan ba papunta sa ganito? Paano mo ginawa to? Pero hindi lahat yan. Totoo. Hindi lahat yan sasabihin sa'yo, gagana. Full detail. Dumaan ka doon sa iskinita, pagliko mo doon, bawal kotse. Yung dala mo kotse. Siya, dinaanan niya yun. Kung alam mo yung dulo niyan, alam mo kung saan ka dadaan. Paano pumunta ng Tagaytay? Tanong ko, alamin ko nga muna yung dulo ng dadaanan ko. Saan ba Tagaytay? Ganito, wag kang dadaan dyan, di kasya kotse mo. Alam mo. Tama. Di ba? Kahit maligaw ka and shit, tangina, alam ko saan ako papunta. So, ganun namin tinitignan yung future na nandito kami sa point na to, alam ko kung ano yung dulo na itong pinagagawa ko. At kahit anong bullshit, problems na mapagdaanan ko ilang beses ako bumagsak, madapa, kung ano man sabihin ng tao, basta kahit anong negative na mangyari, tatayo pa rin ako nang hindi ako nagpapanik dahil alam ko kung saan ako papunta. Yun. Alam ko yung dulo na ito. Kumbaga may direction yung plano mo lahat. Kasi di ba ganda nung. Sa karamihan, ang iisipin, magtayo ka ng kainan. Sabi na clothing, wag na tayo lumayo dun. Anong kailangan? Hanap ka tela.
Tangina, nandyan yung 30 pieces. Hindi mabenta sa loob ng isang linggo. Pak, asan na yung clothing mo? Hindi, andun lang. Okay pa. Pero yung totoo, alam mo sarili mo, man. Oo. Di ba? Totoo. So, yun yung mga na-observe ko sa karamihan na kung tama lahat ng sinasabi natin, ng advice ang paligid natin, sinusunod naman natin yung sinasabi nila. Pero ba't ang dami pa rin mahihirap? Ang daming mahihirap na gustong sumubok ng umunlad sa buhay, nagsi-step 1, hindi nila alam yung dulo at lagi mo marinig yung saltang bahala na. Pero wala pa rin nangyayari. Andun pa rin sila. Kasi ang take ko sa ganyan kasi mga kahit sabihin mo sundin mo ng dire-diretso yun, may kanya-kanya kasi tayong sapatos na suot Hindi lahat mag-a-apply ng kahit turuan ka ng pinakamatalinong tao sa lahat ng mundo, pinakamagaling na businessman na tao sa buong mundo. Kahit basahin mo yung libro ni ano pangalan nun? Yung Chinese. Ano pangalan nun? Yung Chinkitan. Jack Ma ba yun? Basta yun. Jack Ma. Di ba? Kahit basahin mo ng ilang beses libro nun, basahin mo ng buong buo yun. Pero kung hindi gagana sa'yo, wala talaga Pero mahalaga din na malaman mo yung dulo mo. Kahit hindi na yung dulo ng kung ano man sabihin ng libro. Kumbaga yung dulo mo, ikaw makaka-picture nun Ayun nga, yun yung sinasabi ko na alamin mo yung dulo mo. Mismo. Kahit ano ba yung libro-libro na yan po tayo na gaya ng sabi mo, hindi nga gagana yun, hindi mo masusot yung sapatos na yan, size 10 yan tol. Na size 12 ka. Alamin mo yung dulo mo. Kumbaga kahit suotin mo yung sapatos ni LeBron o ni Jordan, hindi ka gagaling sa basketball. Yung dulo mo. Kasi tignan mo ha. Kung titignan mo ng maigi yung nangyari, putangin namin, nawiwindang ako sa tuwing naiisip ko to. Yung may-ari ng Shopee, mayaman hindi. Mayaman yun, May-ari ng Joyride, mayaman hindi. Mayaman yun. Amazon, mayaman hindi. Lalo na yun, oo. Diba? National yun Anong meron sa business na yun? Oo, no? Ang meron sa business na yun, problem solving. Oo nga Lahat ng negosyo na top tier, na problema ng tao. Problema ng tao yung sinusolusyonan nila. Mismo. Dati lalabas ka, magsha-shopping ka, ngayon may Shopee na. Ang hirap mag-commute, putang na may Joyride na. Nasolusyonan nila yung problem ng society. Kaya sila yung pumaldo ng ganun. Ngayon, mag-isip ka ng problema dyan sa lugar nyo at pwede ka magsimula dun. Mismo. Tama. Walang water station dyan. Tayo na, everyday na kailangan ng tao yun. Hindi corny yung traditional business na yun. Dahil kung yan yung problema na pwede mong solusyonan, pwede kang yumaman dun. Ba't ang dami pa rin mahihirap? Ano ba meron sa mga mayaman? Tangina lahat ng ginawa nila, problem solving. Kasi nakikita ko, kaya maraming hindi umuunlad sa mga puro kasi gaya Halimbawa, may pumutok na ganitong business sa ganitong gagayahin na iba yun. Ay, gusto ko ganito rin ako. Pero hindi naman problem solving, nonsense and shit. Na wala na, pero may chance pa rin naman yun. Pero kumbaga, ayun nga, kung usapang talaga, pinakamaganda talaga negosyo. Hindi ko maalam kung nagdidelusyon ng bao. Hindi, totoo yan. Naisip yung mga ganun ba? Kasi, yung sinabi niya na tignan mo yung dulo. Minsan, ito yung inaaral ko yung mga vlogging, podcast. Sinimulan namin to nang hindi namin alam yung dulo. Bumili ako ng mga gamit, tira kami dito. Kunyari, magta-travel vlog kami. Shoot lang kami ng shoot ng walang kapararakan para kami nag-update. Hanggang nung i-edit ko na, ano bang purpose na itong vlog na ito? Pakita yung lugar, yung namin, yung ganyan. So, ngayon, ganito na lang ba ako, no? Nanood ako ngayon ng mga sikat na travel vlogger. Tapos meron silang mga aral-aral na inaano. Huwag kang shoot ng shoot, ilista mo kung ano ba yung purpose na ito. Ng mo bang makita kung paano nyo sama-samang pinuntahan yung tuktok ng bundok na to. Ganyan-ganyan. So, isushoot nyo siya ng naka-storyboard. Kesa yung shoot kayo ng shoot ng di mo alam kung... Ay, may dulo yun. Alam mo na gagawin dulo. Yung ako din, nakarelate din ako kanina nung about sa... Ako, di ba, may business akong clothing line. Dati kasi, nung mga prime days ko, nung lalabas ako ng clothing line. Wala akong dulo hindi ko nakikita Kasi lasing ako sa lasing ako sa fame. Kasi naging ako nun boy rockstar ako nun Ako yung iniimbita sa nung time kong yun lilinawin ko lang nung time kong yun kasi ilan lang kaming clothing line owner. So sobrang bihira kami, hindi katulad ngayong era na to na sobrang dami kahit sino pwede na. Dati kasi sa amin hindi. So
Nung time na yon, na parang wala akong dulo eh. Hindi ko nakikita yung dulo ko eh. Basta, ang daming bumibili. Tangina, may pang-alak ako mamaya nito. Saan kaya ako yayayain? Iinom mga ganon-ganon. Alam mo yon, medyo lasing ako sa ano eh. Hindi naman sa ilaw hindi naman sa ano. Nalasing ako na sobrang, ang saya pala nito. Parang ganon, parang ganon. Ang saya pala lang ganitong trip. Kita ko ng kita. Na kung alam mo yung dulo, hindi ka magiinom ng mga panahon na yun. Oo. Diba? Kasi alam mo hindi yun yung dulo mo. Totoo. Kasi nung naiisip ko rin yun pinagsisihan ko yun, dapat pala nung time na yun, ginawa ko na to, di ba? Nung time na yun, so, yun, wala ako nakikita ang dulo, lasing ako sa mga kasiyahan, lagi ako may bisita, lagi ako ini-invite, mga bar, may mga event, pupunta ako, libre, parang VIP, parang ganun shit. Ngayon, nito lang, naisip ko na, ganito na lang ba ako lagi, kumbaga, di ba? Saka ko pala nakita yung dulo nung huli. Actually, kasama rin sa sinasabi ni Maxi ng mga trials ng mga ano yun yung mga mga layers. Yung mga babaan ng pagkalam yun. Yung mga layers na yon, hindi siya palaging stepping stone. Meron doon na bako. Which is normal. Tsaka meron doon information. Promise, meron lahat makikita mo doon. Kuwari pikit kaya, alam mo yung dulo nun, yung baba ng tao nga no. Maraming information doon. Kaya ang nangyari, hindi ko naman rin sinasabing masama yung mga ginagawa ng mga kung ano-ano man yung na try ka ng try yung dami ng clothing. Hindi naman. Pero ang ibig ko bang sabihin, ang daming gumagawa ngayon ng mga kung ano-anong ways para improve yung life and tumitingin sa step 1, wala namang gumagana. Ang pangit ng term, which is yung reality, pero ba't ang konti pa din? Yun nga, so tutuloy ko mo yung sa akin. Wala ako step 1 nga. Madulo. So, yun nga, nito ko lang din naisip na nakita ko yung dulo. Kaya nagtayo ko ng printing. Actually, yung printing ko, wala pa yata 2 years sa akin yan. Parang ganon. Etong printing na to, dulo to? Hindi pa. Hindi kasama lang, nasa ilalim. Kasi ang naging problema ko layer lang yan, layer. Na-stuck ako sa kumbaga sa gitna, na ang saya pala nito, kumbaga ganon. Parang ayoko munang magpakahirap, chill na ako rito, okay na muna ako ng ganito. Kumbaga naging ganun ako pero nung... Tsaka pag puno yung mga printingan, di ba? Kumbaga dito lang naisip ko na, ganito na lang ba ako? Parang ganun. Di ba? Parang, sige, saka ko pala nakita yung layer. Tsaka yun nga, sinasabi mo sa akin, yun nga, parang naisip ko nga na, tama nga si Maxi, dapat natin siya sundin. And based on my experience na hindi ko nakita yung dulo ko nung time na yon, nung prime ko, yung layers, hindi ko nakita. Kaya, ayun, dadating din sa point na magsisisi ka rin na dapat pala ginawa ko yung ganito. Kasi kaya rin naman yung naisip, ganyan din eh. Sablay din dahil sa mga... Pero dahil nga, kahit sabihin mo na maramdaman mo na nagsisisi ka na gano'n, wag nyo kaalisin sa sarili nyo yung magtiwala pa rin kayo sa sarili nyong kakayahan. Kasi yun ang magbibigay sa inyo ng vision sa mga layers na tatahakin mo. So, pero wag kayong titigil. Kasi layers. Kahit sabihin mo na babagal yan or matagal lang ako kumilos, progress pa rin yan. Basta wag lang kayo mawawala ng progress sa buhay. Kasi kapag nawala kayo ng progress, meaningless na lahat yan. So, yun yung pinopoint ni Maxi na nakita ko. Basta yun, isang tip yung hanapin mo yung dulo. Promise, bubukas na lahat. Hindi ka na magpapanik. Hindi ko alam kung nagkataon lang. Pero kasi nung bago ko pangarapin lahat ng gusto ko, yun din na tinitignan ko yung dulo. Gusto ko maging ganito, gusto ko maging... Tinan mo nasang ka ngayon yan, di ba? Pero ito naman yung ang maganda kasi dito. Pag narating mo na yung dulo na yun, magkakaroon ka ng panibagong dulo. Walang katapusan. So ngayon, naging rapper na ako. Tapos gusto ko palang magsulat ng mga story, gumawa ng mga short films. Gusto kong mag-vlog, gusto kong maging artista. Ang daming biglang Natutuwa ako ngayon dahil ito yung mga pinag-uusapan namin lagi ng team ko. Kasi alam nila, nag-a-addict ako. Tayo na, wala nga akong bisyo eh. Bait lang, di ba? Parang ganun. So, natutuwa ako ngayon kasi parang normal na usapan namin itong kami magtutropa. Lagi kami ganito. Lagi kami ganito. Ngayon, parang kasali sila dun. Parang ganun. Mismo. Dahil ang dami na nakakarinig ng pinagkakwentuhan natin. So, yun. So, yun nga, kailangan nyo talaga ng dulo. Yeah. Kahit sa pagsusulat ng short film. Kunyari, nung una akong gumawa ng short film, sige, nasa isip ko lang, sige.
after nito, anong mangyari? O sige, patay mo na to. Pero pag alam mo yung ending nun, di ba, ang dali na magsulat. Ganun din ako sa storytelling. Kaya iniisip ko yung dulo. Kaya ngayon, mas mabilis ako magsulat ng story. Iniisip ko kagad yung ending, yung aral pa. Tsaka ako na ngayon. Alam mo na kung saan siya dadalhin. Kahit on the spot ko gawin tong mga layer. Alam mo yung bagsak, no? Parang ganun lang din siya, no? O para lang gumagawa ng kanta. Oo, kasi ganyan din ako gumawa ng storytelling ng mga kanta ko yan. Yung ending, tapos ang galing na lahat. Pwede ko nang paglaruan, tapos daling ko na lang ulit dun. Parang ganun din siya, no? Parang yung process. Parang yung buhay, para lang siyang kanta, no? Parang storya mo, literal na storya mo talaga. No? Kahit si Black Nine, may kantarang story na inumpisahan niya sa dulo, paatras. Kaya nasulat din niya yung atiklam, yung baliktad na... Isipin mo, yung atiklam yung parang baliktad na yung storytelling niya mula namatay hanggang paano nagkaroon ng problema. So, tingin mo ito weird question. Pag nalaman natin yung dulo ng mundo na to, malalaman kaya natin yung simula? Saan nakikita ko ito, biglang ganun ang take ko dyan kasi wala namang kasing dulo Tingin mo lang? Wala Sabi niya kanina, magdala sa dulo, ulit ng dulo. Kasi araw-araw kasi may natututunan yung tao. Tsaka yung tao, walang kontentuhan. Tulad nitong mga, yung sinabi mo may yaman na 10 million na lang pera, kinakabahan na ako. Pero, nagsimula rin sila na 50,000, gano'n. Ang pinakapalagay ko na nakikita akong dulo na tinatawag nila, yung wala ka ng oras Kasi hanggat may oras, walang dulo Kasi baka kaya nila sinasabi na pag malapit ka na sa mawala ng oras, naalala mo na lahat. Yan. Nakikita mo na yung layers. Kumbaga yun na yung dulo Kumbaga, narating mo na yung dulo, o tignan mo na ulit pababa. Kumbaga finish ka na, no? Diba? Pero, wala talaga Kasi hanggat may oras kasi tumatakbo yan. May natutunan yung tao. May nadidiscover yung hindi natin alam, diba? Sa mga oras na to, meron na palang gumagawa ng ganitong, di ba? Ganitong mga invention, no? Halimbawa, yung baso, pwede mo nang turuan bumili sa tindahan, no? Ibig mo baso, bigla tubig dun. Brain rot yan yun. Parang yung mga nauuso, mga ba, tungtong siya. Di ba? Yung brief mo, naglalaba mag-isa, no? 3 araw ka na, maglaba ka nga sarili mo. Di ba? Hindi natin masasabi yun kasi araw-araw may natututunan yung tao di ba? Kaya, dito magandang mahirap yung dulo na yun. Ang hirap, masyadong masyadong masakit sa ulo. Yun nga, tayo namin. Simple lang, tol. Kunwari, gusto mo mag-painting, mag-rap, alam mo yung dulo. Kumbaga, retirement plan. Kumbaga, ganun. Hindi naman retirement plan. Kumbaga, kung may gusto ko lang simulan. Kunwari, gusto mo mag-rap ngayon, ano ba dulo niyan? Kasi magiging target mo siya Gusto mong sumikat. Milestone yun Diba? Kasi mag-start ka nung nangangapa ka. Hindi mo alam. Tayo na itong bahay na to, pag pinatay mo lahat ng ilaw tong hindi nyo alam sulok, ako makakalabas na kayo, ganun-ganun pa rin. Diba? Kabisado mo na Okay, tanggalin mo pa lahat dito. Parang sinabi nga rin ni Mr. Beast na kahit sinasabi kasi sikat siyang YouTuber, kaya malakas yung YouTube niya, malakas siya kumita. Sabi niya, kahit bigyan mo ako ngayon ng bagong channel, hindi ko pakita mukha ako, hindi ako magsalita, AI lang. Kaya ko yan in 5 months, 100 million subscribers. Alam niya na kasi. Alam niya na yung formula, no? Kumbaga binabalik. Nakita niya na yung dulo. Na literal. Yun yung mga sinasabi madalas na papunta ka pa lang, pabalik-balik na ako. Kumbaga masteral na talaga, no? So, yun. So yun, sana mapulutan nyo ng aral yung sa lahat ng gagawin nyo, hindi lang naman sa rap, hindi lang sa business, sa lahat ng bagay kasi kahit sa buhay pwede nyo i-apply yan. Diba? Dapat araw-araw may character development kayo. Tsaka parang kasama yun sa law of attraction. Siyempre, ma-attract mo yun. Yung nasa isip mo, gabi-gabi. Diba? Tapos kikilusan mo Hindi paano mo mapupuntahan yun kung hindi mo dadaanan itong layer? So, kikilusan mo talaga. Totoo. Pero kasi pag napapansin ko, kapag gustong-gusto mo talaga, tapos tutulungan ka ng universe, lahat ng kailangan mo, darating yan sa tamang oras. Bibigay sa'yo, papakilala sa'yo yung mga tao. Huwag ka lang mainip, no? Nararapat. Huwag ka lang maiinip. Huwag ka lang maiinip. Tama, totoo. So, yun yung... Isa yun sa dahilan, ba't ako naligaw? Nainip ako Noong mga panahon normal talaga yun. Lahat na naiinip, naliligaw, men. Pero okay din sa akin yun, naranasan ko siya. Based on my experience din, naiinip din ako. Marami rin doon. Ako, may mga ganyan din akong... Marami akong ganong scenario, naiinip ako. Yun.
Yun yung mali ko. Pero nito naman, natuto na ako Solid nga. mag-chill na lang. So, dadaanan talaga yan. So, ano pang mga pwede mong sabihin sa mga nanonood na hindi wala na rin akong gustong sabihin sa tingin mo mga dumadaan ngayon sa sa pagkaligaw. Ayan. I-guide mo sila. Ganito. Kumbaga, ermitanyo mode ka. Sige. Okay, sige. Tayo na ganito na lang. Hindi ako lalayo sa topic. Para sa mga mahilig makipagsaksakan, riot, mga ganggang sa rap shit sa hip-hop ngayon. Ayoko rin nilayo Basta nasa hip-hop ako. Pagmamahal sa hip-hop. Tingin ko yung mga yan, hindi nila alam yung dulo. Hindi about dulo Parang something na lang din na tangin na kinuwento na sa atin yan Oo, ng mga nauna. Diba? Aware ka na na iba yung ito yung mangyayari dyan. Gulo lang yan. Ba't naliligaw ka pa rin? Tingin ko gustong mag-explore. Pero may mga ganun talaga lang. Mag-explore ka. Pero kunwari ganito, sabihin ko sa'yo, yung gubat na yan, pungin yan, mamamatay ka pagpasok mo dyan, maraming tigre dyan. Alam mo na, aware ka na, anong part ng exploration mo, ibig sabihin gusto mo talagang mamatay? Mga ganun Kasi gubat yung sinabi ko na sa'yo, may 10 tigre dyan, mamamatay ka talaga dyan. Kung sasabihin mo sa akin dahil sa exploration, idadahilan mo, self-satisfaction na lang yung reason mo na yun Or gusto mo talagang mamatay. Oo, dalawa. Diba? Kaya kapag naliligaw ka doon, narinig mo na yan tanungin mo sarili mo, bakit? Narinig ko na to Dahil para cool, pero alam mong mamamatay ka, para sa pagiging cool, handa ka mamatay. Diba? Kumbaga, once na naligaw ka doon sa isang, lalo na pag alam mo naman na talaga, aware ka naman talaga kung bakit. Kunwari, may nag-open up sa akin minsan tropa ko, nalulungkot daw siya. Sabi ko, bakit? Anong problema? Sinabi niya sa akin yung mga problema. Alam mo, sinasagot ko sa mga tropa kong gano'n. Okay yan. Sabi ba, paano okay tayo naman? Aware ka, tol. Kung ano yung problema. Okay na yung nakikinig ako. Aware ka, tol. Yun yung mahalaga. Kaysa pag tinanong kitang anong problema, tapos hindi ko nga rin alam Naku, tol. Mahirap yan, no? Mahirap yan. Minsan kailangan mong psychiatrist. Mahirap solusyonan yung problema hindi mo alam, di ba? Once aware ka na, huwag ka nang pumayag na maligaw ka doon. Aware ka na nga Huwag mo nang labanan yung pride mo, putang inang yan. Or, actually, wala talagang pakialam sa inyo. Tama. Buhay niya yan, pero yun nga. Ganun lang. Basta bahala kayo dyan, no? Bahala kayo dyan, pero yun lang, ganun ko rin tignan pag naligaw. Ito lang naman payo na mula sa mga taong nakaranas na ng mga ganong kung gusto nyo sundin o kung ayaw nyo o kung gusto nyo mapariwara sa mga buhay nyo, bahala kayo dyan. Hindi ko na talaga makita yung point. Ewan ko siguro kung dahil tapos na ako doon din bilang bata na ganun or yun nga, hindi ko na makita siguro sa point ko ngayon, pero hindi ko inapakan yung kalagayan ng sitwasyon nila, ba't nandun sila ngayon. Hindi ko alam anong pinagdadaanan ng mga yan, pero para sa akin lang din na tapos na ako sa ganun, parang ganun din, na-realize ko lang din na habang tumatagal, kunento na nga sa akin yun parang ganun ba na gagawin mo pa rin, alam mo na nga mangyayari dyan. Kasi isipin mo, ano bang dahilan? Pakikisama? Oo. Di ba? Pakikisama. Ano yun? Gumawa ka ng way na pakisamahan ka nilang wala kayo dun. Oo. Di ba? Parang ganun ba? So, hindi ko na makita yung point. Kapag kinuwento na sa'yo yung pelikula, patay yung bida. Oo. Ipipilit mo pa rin yun sa'yo, no? Buhay nga. Patay nga. Parang kinuwento na sa'yo ng tito mo sa abroad. Tito mo sa abroad, di ba? Tinuro na sa'yo. Na talo si Bugbog si ganito sa Pacquiao dyan, no? Di ba? Kaya yun, kumusta ka pa rin. Kahit pa paano naman, ang point naman dun, iwasan nyo na yung mga riot, saksakan, kahit anong mga kaguluhan dyan sa loob ng hip-hop, or kahit basta street, man. Kumbaga senseless violence. Ano na siya, hindi, para sa akin, walang point. Pero hindi ko inapakan kung anong sitwasyon nyo ngayon, kung nasang sapatos kayo ngayon. Pero yun nga, wala siyang point. Isipin mo na lang kung bakit. Bahala ka. So, yun. Napakagandang kwentuhan nun. Maraming salamat. Maraming salamat. May ano bang mga abangan kay Maxi Fresco? Mag-aabang sila sa akin ng mga bagay na ayaw nila. Yun, yung Maxi Fresco 2026, lalabas ako ng album and shit. And nag-explore din ako ngayon ng mga ano bang pwede kong ilatag at gumagawa ng mga way para mawasto yung mga pagkakamali ko. At antayin nyo yung mga bagay na ayaw nyo, ilalabas ko yun. Yun. Lalabas ka ba na single o brand? Lalabas ako. Sa katapusan nga ito, may lalabas pala ako sa Spotify, hindi ko sinasabi.
Hindi ko alam, May sorpresa pala yan. na-enjoy ko lang. Hindi, ewan ko. Paglabas na ito, baka labas na eh. Siguro, yun nga. Yun, abangan nyo lahat ng mga ayaw nyo makita sa akin. Magugulat na lang kayo. Napakaganda nun. Yan. At kung umabot kayo sa sa part ng video na to, ayan, mag-subscribe lang kayo, click ang notification bell, paki-like ang video, paki-share. At syempre, mag-comment kayo kung ano bang mga aral lang napulot nyo at kung sino pang mga guest artists ang gusto nyong mapanood. Maraming salamat. Maraming salamat. Shoutout Batang Regasco. Yeah. Anti-Kupal. Yes, sir. Yeah. Anti-Kupal Clothing. Maxi Fresco. Quick flip, kaka-register lang sa DTIN, BIR. Ay na, BIR ba naman, ano na tayo dyan. Hindi, joke lang. So, yun. Kita-kits tayo ulit sa susunod na episode ng Hip Hop OPM Podcast. Kasama natin si Maxi Fresco, si Source, at syempre ako ang inyong Ninong Crazy Mix. Di pa rin namin alam kung paano tatapusin tong podcast na to. Kaya bigla na lang kaming mawawala. Pero di kami nawala, di ba? Kasi mukhang may part to tong magandang usapan na to. Ingat, maraming salamat. Ingat po. Good night.